Pinakontempt at hiniling na ipaaresto si Pastor Quiboloy dahil sa hindi na naman niya pagsipot sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya. Pero isang senador ang tumutol dyan. Nakaw! Habang kapo ng pastor, dinaan sa sulat ang kanilang sagot. Yun. May isang senador na pumalag. Yan ang gusto ko, di ba? Kakaiba talaga ito si Robin. No? Babalik si Mean Los Baños. Wala pa ring Pastor Apollo Quiboloy na nagpakita sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Pangatlong beses na siyang binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang mga akusasyon ng panggagahasa, pananakit at sapilitang pagtatrabaho sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ pero hindi siya sumisipot. Nakaw! Kaya naman pinakontempt na siya ng chairperson ng komite na si Senator Risa Ontiveros. I cite in contempt Apollo Carrion Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pero kahit no-show sa pagdinig si Quiboloy, nagpadala ng sulat ang kanyang mga abogado. Hiniling nila kina Ontiveros at Senate President Mig Zubiri na isantabi ang sabina laban sa kanya. Paglabag daw sa karapatan o constitutional right ni Quiboloy ang paharapin siya sa komite ng Senado na tila guilty na ang turing sa kanya. Hindi raw ang Senado kundi ang korte lang ang may kapangyarihang humatol. Nako! Giit pa ng kampo ng pastor, napahiya, pinagtawanan at naharas umano si Quiboloy dahil sa mga naungkat sa Senate hearing. Pero tingin ni Ontiveros, nagpapalusot lang ang pastor. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon. Hindi po obrang ganitong mga excuse. Ito si Ontiveros, no? Magdadahilan na lang siya, scripted pa. Di ba? Hindi, alam mo kasi ito okay lang sa akin kunwari may speech ka. May speech ka. Yung, alam mo yun, mag-speech ka. Normal naman na meron kang kodiko para talagang yung speech mo talagang accurate. Hindi mo nakakalimutan yung gusto mong sabihin. Walang problema doon. Di ba? Wala namang problema. Pero yung ganyan, yung parang lahat na lang ng buka ng bibig mo, kailangan naka-script pa, malaking yung kabubuhan. Hindi yun ang totoo. Kasi simpleng-simple. Sana kung yung mga sinasabi niya ay, alam mo yun, speech ang dating, okay yun kung talagang pala. Pero yung ganyan, na casual na usapan na lang, binabasa mo pa. Ang talong talaga siguro, ayaw niya siguro matulad siya kay Robredo, no? Di ba? Ayaw niya siguro matulad siya kay Robredo. Ito na nga masama Sinasabi niya na parang paluso. Ano pa daw ang silbi ng Senate hearing kung papayagan ng mga ganitong klaseng pag-excuse, ika nga. Alam mo, hindi talaga magets ni Ontiveros kung bakit nag-excuse o sinasabing hindi a-attend si Quiboloy. Ang problema kasi, ulitin natin yung sinasabi nga ng letter ni Quiboloy o nun sa mga abogado niya, ang Senate hearing po ay hindi husgado. Ang Senate hearing po, it is ginagamit po yan an aid of legislation. In aid of legislation, meaning para sila ay gumawa ng batas. Kaya nga ang tawag nila dyan, resource person. Diba? Yung mga taong nagpupunta ay hindi sila akusado. Hindi sila pinoprosecute. Hindi ganun dapat kasi again, ilang beses na po sinabi ng Supreme Court na yan po ay hindi korte. Yan po ay in aid of legislation lang. Ang problema kasi, Ontiveros, hindi ba pumupunta si Quiboloy, inakusahan mo na siya. Hinatulan mo na siya. Ano pa mangyayari sa kanya dyan? Di mapapahiya kung hindi ka nga namang gunggong. Bago pa dumating, inakusahan mo na.
Sana kung pakikinggan muna yung kanyang reasoning, o 'di ba? Ito yung nangyayari. Tandaan mo yung pinakapuso ng niyang hearing na 'yan. In aid of legislation para magkaroon ng batas na mas siguro batas na in relation doon sa hearing mo. Ang problema hindi ho ganun eh. Ang problema ho, may sala na sa'yo. Inaakusahan mo na. Gusto mo nang ipakulong. Gusto mo na talagang, alam mo yung gigil na gigil ka. Pambihira ka naman, oo. Sana pala, hindi ka nagsenador. Nag-chief justice ka na lang. Kaya lang, ang mga chief justice, matatalino yan. Parang hindi bagay sa'yo. Di ba? Sana kung medyo yung utak mo medyo nasa tamang, di ba? Wala nasa sablay Sa kabila niyan, tinutulan ni Senator Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Walang binanggit na dahilan sa kanyang pagtutol si Senator Padilla. Ni-recognize naman ni Senator Ontiveros ang pakiusap ng kapwa-senador. Pero hindi raw nito ibig sabihin na hindi na ipapaaresto si Kibuloy. Base sa rules ng Senado, dapat majority ng lahat ng miyembro ng isang komite ang mag-object para mabaliktad yung desisyon ng pagpapakontempt sa isang resource person. Para sa Committee on Women and Children, 14 ang miyembro nito. At isa pa lang, si Senator Padilla ang tumututol sa desisyon. Kailangan 8 senador ang maghain ng objection sa susunod na 7 araw para hindi matuloy ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Yan ngayon ang tanong. Yan ang malupit na tanong. Yung bang mga tinulungan ni Kibuloy, yung mga nagmakaawa kay Kibuloy para sila i-endorse, yung mga sumipsip kay Kibuloy during the campaign, tatayo ba sa kanya, para sa kanya? Dito natin malalaman. Lalong-lalo na ang mga unitae na senador. Sila ho ba ay tatayo para kay Kibuloy? Tandaan ninyo Kaya nga alam mo, ito yung simbolo ng unitae na pinagmamalaki nito mga to. Bakit to kanyo? Tandaan nyo, super majority nga ngayon Halos lahat na, isa lang ang oposisyon, dalawa lang sila sa oposisyon. Si Pimentel at saka si Ontiveros. Diba? Lahat ngayon majority. Although may mga iilan dyan na alam naman natin na hindi talaga din makamarkos, pero gayon pa man, pumayag na maging majority sila. Ibig sabihin, karamihan dyan, naging unitae. So sa madaling salita po, eto ho ang tanong dyan mga kababayan. Bakit ho walang nagtatanggol kay Kibuloy? Alam nyo, sa politika, sabi nga nila, there is no such thing as permanent friends and permanent enemies. Di ba? Nakakatuwa lang talaga yung paninindigan nito ni Robin. And I'm telling you, this is very risky. Yung ginagawa ni Robin, kaya nakakahanga, na humahanga talaga ako doon sa mama na to. Ito si Senator Robin, hindi lahat ng kanyang gustong mangyari ay gusto ko, sinusuportahan ko. Diba? May mga ilan siyang polisiya na gusto, medyo sandali out ako dyan. Pero alam mo yun, pero if there is one thing na talagang maganda dito kay Senator Robin, pag siya ho may prinsipyo, tatayuan niya. Pangahawakan niya ho ito. Whether mabash siya, nabash siya dito sa pagkakataon na to sa Twitter, tingnan ninyo. Sa X. Nahirapan kasi ako dyan sa X. Iba lumalabas pag Bakit ba kasi ito si Elon Musk? Pa XX pa, hindi, pwede namang Z. Diba? So sana lang talaga, alam mo yun,
makita natin yung mga supposedly, ako kilala ko kung sino yung mga tatayo dyan eventually. Ngayon lang siguro nagkataon na walang sumama. Tandaan ninyo, nasa committee kasi yan eh. Kung membro ka ng committee, doon ka lang makakaboto. Although, pwede ka, alam ko as far as, correct me if I'm wrong, pero nung kinuwento sa akin ito noon pwede ka naman makiupo kahit hindi ka membro ng committee. Pero dapat yung membro lang ata ng committee ang pwedeng bumoto. Yun ang pagkaalam ko. Kaya nga, antayin natin. 8 ang kailangan magsabing o kailangan tumutol para hindi matuloy yan. Okay? So, yun lang. Sana nga sana gumalaw-galaw yung iba dyan. Oras na hindi mabawi ang pagpapakontempt kay Kibuloy, hihintayin namang pirmahan ni Senate President Zubiri ang arrest order para kay Kibuloy. Nakahanda raw tumulong ang PNP kung may ilalabas mang arrest order ang Senado. Kasabay ng pagdinig kanina sa Senado, nagkilos protesta sa labas ang mga supporter ni Kibuloy. Ang saya ng no kilos protesta ng SMNI. No? May banda. Hindi, pinanonood ko yung nila, yung liwasang Bonifacio nila. Pati yung Kibuloy. Parang cheering squad. Ang ganda eh. Kasi pagka mga komunista, sigaw-sigaw lang, mga nakatakip ang muka. Doon mo malalaman kung legit eh. Dito, pumunta ka. Alam mo kung sino lang hindi legit dito? Yung mga binayaran ng vlogger at in-interview niya na pinasinungalingan ng SMNI. Mamaya, papakita natin ha. Mamaya. Easy. Nagbabalita mula sa Frontline, Leanne Los Baños, News 5. Ayan, tingnan natin. Ano ba yung mga sinasabi nating bakit tama lang na hindi umatin si Kibuloy? Again, ulitin ko ilang beses ko sinasabi ito. Wala po akong sinasabing inosente si Kibuloy. Wala po akong sinasabing siya po ay dapat palusutin. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang aking sinasabi ko, dapat ilagay sa tamang lugar. Ibig sabihin, hindi dyan sa Senado. Bakit? Malaki yung problema kasi pag sa Senado. Sa Senado, hindi mo pwedeng i-cross-examine yung mga witness na nagsasabing si Kibuloy may sala. Wala. Sinong pwede lang mag-cross-examine kuno doon? Yung senador. Di ba ho? At malaki ho kapangyarihan ng chairman ng committee na yon. Sino ho ba yung committee chairman? Walang iba kung hindi si Ontiveros. Pambihira. Hindi pa nga uma-attend. Guilty na. Paano niya pa i-cross-examine yung mga witness? Alam naman po natin si Ontiveros. Kung maaalala nyo sa mga nakaraan, siya ho ay di umanong involved sa mga tanim witness. Diba? Pag si Ontiveros ang nagsabing may witness, delicates na yan. Naglalabasan na dyan yung kung sino-sino. Nandyan na sila Matobato. Sino pa yung isa? Yung kamukha ni ni Thinking Pinoy. Basta yung isa. Puro sintu-sintu yung mga witness na nilabas dun eh. Tapos biglang bumabawi-bawi, di ba? Kaya nga, delikado ho pag si Ontiveros kasi alam naman natin na di umano yan ay mahilig sa mga witness na tawag dito, yung gawa-gawa. Yun, si Ben Hurloy. Di ba? Kaya nga, eto nga kung korte yan, at least mako-cross-examine ng abogado ni Kibuloy. Doon talaga lalabas kung sino yung nagsisinungaling. Kasi ngayon, sa mundo na ito, hindi mo na alam kung sino yung nagsisinungaling. Hindi wala ang biro. Tingnan mo yung katabi mo. Asawa mo, tingnan mo ngayon. Sa totoo lang, ang daming sikreto niya, di mo alam. Yung jowa mo, hindi mo alam, araw-araw iniiputang ka niya. Jowa mo na yan, Di ba? Tapos, anong assurance mo yung mga witness na yan? Hindi bayad.
Di ba? Totoo. Yung witness nga ni Nino eh. Tangina, parang gago lang eh. Hindi. Alam mo, yung sinabi nga ni neto nga, kasi may narinig ako eh. Sabi doon sa mga nagrally, ito yung mga manggagawa pa lang. Mga worker, mga leader. Kasi alam nyo sa church, may mga worker. Yun yung mga nag-volunteer. So mga worker yon. Sa madaling salita, hindi man pareho kami ng pananampalataya ni Kibuloy, kahit pa paano, yan yung medyo nagbago na ng buhay. Hindi na mukhang mga snatcher. Hindi ko sinasabi pag pangit, mukha ng mga magnanakaw na o sinner na. Hindi yon. Pero kahit pa paano, kahit yung itsura mo mukhang snatcher, pag nagbago na buhay mo, makikita mo na yung countenance. Yung itsura niya hindi na mukhang snatcher. Kasi yung loob, lumalabas yun eh, di ba? Yung kabutihan sa loob, kahit pangit ka, gumaganda na itsura mo kahit papaano, di ba? Yung mga pinresinta ni ni Nino, ang mga kamukha niya eh. Hindi, totoo, yung mga yung mga in-interview niyang kesyo, binayaran daw. Mga kamukha niya eh. Doon pa lang alam mong sabi nga ni Che Guevara, endangered species na eh.